Okay, so alam na natin kung ano yung basic ng view, lalo na paano gumagana yung Razor, things, CSS, HTML. So, next natin, ah, paano ka magpapasa ng data sa view? Ano yung pinagsasasabi ko? Halimbawa, meron tayong dito sa home controller. Gusto ko yung about. Gusto ko yung about natin, pasa natin yung data galing sa controller. So, yung i-render natin sa view, dito sa about CSS HTML, galing sa backend dito. So, paano yon? Sa pag-display ng view, sa pagpasa ng data sa view, merong tatlong way. Tama ba ako? Kung mali ako, yaan nyo na. Merong tatlong way. Si strongly typed view, meron ding view bag, meron ding view data. So, subukan natin yung tatlong yon. Kung ano yung, ano ba yung pinakamaganda? Ang pinakamaganda doon, strongly typed view. Ito, ah, strongly typed view. Meron din tayong view bag, meron tayong view data. So, ang strongly typed view, um, ito yung pinaka-best, pinaka-safest way na pagpasa ng data sa view. Okay? Kasi sinasabi natin na itong view, ganito yung model mo, ganito yung data na hahawakan mo. Parang inaano na natin siya eh. Ah, sineset na natin yung view na ang model mo, ang data format mo is ganito, ganitong object. So, anong advantage nun? Meron tayong IntelliSense kasi makikita natin kung ano yung mga properties ng object ng view eh. Okay? Paano ba nagiging strongly type yung view? Sige, gawa tayo dito ng bagong file sa models. Yan, add tayo ng class. Ah, about view model. So, yan. Okay, ano to? Huwag kayong kabahan, simpleng class lang yan. Ang pangalan ay about view model. Ang plano, itong about view model, siya yung magiging model ng page na to, ng about. Okay. So, ano ba ang pwede nating ilagay dito? Di ko rin alam po. Lagay tayo ng property na public string. Sige, version. Ayan ko, ano i-suggest ito? Public vision. String vision. Vision mission. Lagyan natin para eskwelahan. Public string mission. O, ayan. Okay na yan. So, paano natin sasabihin na itong page natin na magiging ang model niya is ito. It's about view model. Ganito lang. Easy lang yan. Switch ka ng C# o @ model na maliit na m. Ibig sabihin nito, dinedeclare natin na itong page na to, ang model niya is sino? Models. Oops. I see. Ito. So, nasan ba yan? Dito sa web application 1.models. Copy mo yan. Balik ka dito. Dot, ayan o, about view model. Talagyan mo ito ng ganyan. Hindi niya yata. So, yan. Ano naman yan? Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin nito, yung view natin, ito yung page natin, strongly typed na siya. Meron na siyang typing na about view model. So, ibig sabihin, ma-access natin yung properties niya kapag naglagay tayo at tapos model na malaki. Ayan o. Makikita nyo yung model na property ng page natin, yung model ng page ay about view model. Ayan o yung type niya.
Ano naman, easy ka lang, kamagalit. So yan, kita natin yung mga dineclare natin na properties, yung tatlo. Mission, version, vision. So pwede nating i-render yan, 'di ba? Halimbawa, gusto ko about us. Tapos ayusin natin to. Tanggalin na natin tong JavaScript. Linis-linis tayo. Masyado na magulo yung mundo. Lagay tayo dito ng H3. Our vision. Tapos lagay ka dito ng paragraph. Render natin yung vision. Yan. Tapos lagay tayo ulit ng H3. Our mission. Mm. Model dot mission. Oh, kulang pa. Maglagay natin our version. Our version. Ayan, gusto ko ganyan lang. A version at model dot version. Oh, so, ano yung lalabas sa data dyan? Sinasabi natin na ito na yung model natin eh. Tapos ina-access natin yung mga properties ng model. Paano natin papasahan ng value to, yung mga to? Ayan, yung tatlong yan. Magandang tanong yan. Dito sa controller natin, ito sa about, yan, bago natin ibalik yung view sa user, bago natin i-render yung view, lagyan natin, pasahan natin siya ng data. Declare tayo dito ng variable na, ayan, new about model. Hmm. Initialize natin to. Mission. Ano ba maganda? Ito lang. Vision, mission ng yan. So, yan, string. Then, control space. Para lumabas yung isa. Sige natin itong value na to. Yan, 1.00. Okay. So, ibig sabihin yan, nag-declare lang tayo ng bagong variable. Ang pangalan ay model. Yung pangalan kahit ano naman yan eh. Di ba? Gusto ko lang, siyempre, makabuluhan, model, kesa ASD. So, ang type niya is about view model, which is yung bago nating model na ginagamit din ni about. So, nilagyan natin siya ng default values. Then, pasa natin siya sa view. Ganyan lang. So, mangyayari niyan, pagka in-access natin yung slash home slash about, magde-declare tayo ng variable, tapos lagyan natin ng values, then, pinasa natin sa view. Okay? So, pagdating dito sa view, ito na yung sinasabi niya, model na yan eh. So, since tama naman yung pinasa nating model, yung data type, pareho naman, ito at saka ito, then, ma-access natin yung values na pinasa natin galing controller, papunta dito sa view. Okay? Sige, wag natin. Yun, succeeded. About. Oh, 'di ba? Galing sa model 'yan, ay sa model, sa controller. Ayos. Maganda ba yung itsura? Hindi. Pero okay lang. Nakukuha naman natin yung value galing sa backend. Yun ang mahalaga. Mahalaga, importante. So, ayun ang one way. At saka yung pinaka recommended way na pagpasa ng data sa view. Recommended. Okay. Stop natin. So, ngayon, ano naman yung view bug tsaka yung view data? Tayo sa view bug. Yung view bug, ano yan eh? Para siyang dynamic na object
Ano yung dynamic object? Object, hindi siya string, hindi siya int. Dynamic siya. Pwede mo ilagay sa kanya kahit na anong klase ng value. So, sige, declare tayo dito. Hindi declare eh. View bag. Yan. Ayan o, makikita nyo dynamic. Tama ako, dynamic nga. So, kapag view bag, pwede nating ipasa din tong model eh. Pero hindi, ayoko. View bag dot, ano ba magandang pasa dito? Halimbawa, sabihin lang nating name, full name, string. Ano ba magandang full name? Yan daw, syempre. So, yung full name, sinasabi natin na, maglagay ka ng variable dito sa view bag. Ito yung value. Ganun lang. Pwede ka rin maglagay ng, ayan, company. Halimbawa, ang company niya ay Nike. Okay. So, sinasabi mo na, maglagay ka ng company na variable sa view bag at yung value. Maglagay ka ng variable na year sa view bag. Makita nyo, ito int yan eh. Int, ito string. So, dynamic eh. Dynamic. Walang strong typing sa view bag. Useful siya kung mabilisan lang. At saka maliliit na, tawag dito? Na data lang. So, paano natin ma-access to? Ganun lang. Punta ka dito. Halimbawa, lagay tayo dito ng, yan, yan. Tapos, h5 at viewbag that, ayan o, hindi mo makikita eh. Hindi mo wala siyang intelligence. Kasi hindi alam, dynamic siya, hindi alam ng view kung ano yung laman ng view bag. Pero kung siyempre may access naman tayo, copy. So kung meron to, pwede natin ilagay dyan. View bag that full name. Paano kung naglagay tayo ng view bag that last name. Ayan. Dapat ako malungkot. Debug, debug natin. So, ito nag-i-exist. Ito hindi. Ano mangyayari? Actually, di ko rin alam kaya tinetesting ko. Ayan. Wala lang. Wala lang nangyari. Yun ang danger. Ayan o. Blank lang siya. Blank lang. Hindi naman siya danger pero hindi siya ideal if masyado mo siyang gagamitin. Kung papitik-pitik lang na data, halimbawa yan, tatlong yan. Company. Tapos, yan ang isa pa. That year. Ayan. Hindi siya katulad nito eh. Kapag ka nag-model that ka, kita mo na yung mga nasa intelligence na yung yung properties mo eh. Sa viewbag, hindi eh. Hindi. Dynamic siya. Bahala ka. Kung mag-exist yan, okay. Kung hindi, di pasensya. Ganon. Useful siya kung sa mga mabilisan na pagpapasa ng data from controller to view. So, ano naman yung view data? Ang view data, para din siyang view bag. Pero, imbis na dynamic, siya eh, dictionary. So, para siyang key value pair, ganon. Tingnan natin, view data. Yun, nasabi sa inyo, dictionary eh. Maniwala. So, view data, pag magpapasa ka ng data sa view via view data, hindi siya ganito, hindi siya view data that full name. Hindi. Ayun o, mamumula yan. Kasi dictionary to eh. So, mag-add ka ng
entry sa dictionary. Lagyan mo ng index na identifier o ayan. Ayan, yung dalawa. Pwede na yan. So, paano natin ma-access yan? Oops. Ba't ano to? Bakit? So, yan. Paano natin ma-access yan sa view? Ganun din. Ito. Bigyan natin hiwa. Hiwa. Ayan. H5 view data full name. Oh. At paste natin yan. Yan. View data company. Medyo delikado din siya kapag mali-mali ka ng spelling. Pero, ayun, wala rin siya IntelliSense, yung suggestion. Kasi nga, ano siya eh, dictionary. Eh, kailangan mo talagang i-type siya, yung index niya. So, pag ni-run natin to, dapat makita natin lahat-lahat. To, about, oh, di ba? Naipasa natin. Ito galing sa, ano nga yung hayop na yun? Strongly type. Strongly type view sa model. Ito galing sa view bag, galing sa view data. O, panis. Ganun lang yon. Hindi masyadong complex. Bye.